Banata. Ako si Shenran, isang ordinaryong empleyado. Siguro ay malas lang ako. Palagi akong hinahabol para patayin. Pero noong araw na iyon, lubos na nagbago ang buhay ko. Naging Diyos ako ng isang grupo ng mga halimaw. Parang ang astig, di ba? Astig na kung ano-ano. Wala na ang gantimpala sa pagiging consistent. Sige, malalate na naman ako. Naman, linggo na naman. 5 taon na akong nagtatrabaho dito. 5 taon, wala pang naging team leader. Susunod na destinasyon, People Square. Pakisuyo, maghanda ng bumaba. Salamat, itong tao, 3 taon na akong binibigyan ng upuan. 5 taon na, ganyan pa rin ang ugali. Bakit hindi ka nalang mamatay? Sino ang tutulong sa'yo kung mamatay ka? Tinanong mo ako kung bakit hindi ako nagagalit. Pinagsabihan na ako ng 5 taon, sanay na ako. At ang pangit, kumpara sa araw-araw na pinapalayas. Ano ang batikos ng boss? Basta't may 500 pesos na attendance bonus. Mas mahalaga pa kaysa sa dignidad. Nandito ka na, Shenje. Ang bagong kanto na nilaga, para sa'yo. Araw-araw para sa'yo, hindi ito sayang. Hindi ito sayang para sa'yo. May problema yata ang utak ng babaeng ito. Pero mabait naman siya. Ulit na naman. Shenran, malapit na ang iyong oras. Pwede bang palitan ang oras? May trabaho pa ako bukas. May trabaho pa ako bukas. Hindi ka ba natatakot? May pakinabang ba ito? Bilisan mo na, nagmamadali ako. Muling ganito. Sino ba talaga? Muling ganito. Yung pumatay sa akin, patay na. Yung tumulong sa akin, nakatakas. Sira ulo siguro, lahat sila. 3 taon na. Nasa ilalim ng banta na hindi maintindihan. Sa loob ng 3 taon. Tuwing hindi ko na kaya. Lagi may isang bagay na lalabas at tutulungan ako. Ano ba talaga ang kanilang pakay? Wala naman akong masyadong nakikitang pakinabang. Nakapunta na sa ligtas na lugar ang target. 3 taong may kakaibang kilos ay naayos na. Sa madaling araw sa convenience store, bagong takot sa tindahan ng mga empleyado, kumpanya ng tindahan. Sa madaling araw sa convenience store, bagong takot sa tindahan ng mga empleyado, kumpanya ng tindahan. Kung sasabihin ko sa kanila, na maaaring totoo ito, baka isipin nila na mas baliw ako. Ngunit una, maaari akong magmadali, ang aking asawa ay 00. Alam ang susi ng pagkain, susi ng kaalaman. Walang kinalaman, ito ang mahalagang susi na dumadaloy. Susi ng kaalaman, nagdudulot ng enerhiya. Nagdala ito ng hindi inaasahang kaganapan, isang mahalagang susi na dumadaloy. Maaari itong maging mabilis, ang aking kaugnayan ay 0. Susi ng kaalaman, espesyal na enerhiya ang nagdudulot nito. Nagdala ito ng hindi inaasahang kaganapan. Maaari itong maging mabilis, ang aking kaugnayan ay 0. Susi ng kaalaman, espesyal na enerhiya ang nagdudulot nito. Nagdala ito ng hindi inaasahang kaganapan, isang mahalagang susi. Maaari itong maging pinakamabilis, ang aking kaugnayan ay 0. Ang nag-iisang nakaligtas. Hindi ba ako iyon? Simula ng lahat ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Nahanap ko na. Tingnan mo ito. Shenran. 24 na taong gulang. Delivery driver ng Huiguang Logistics. Yung inutil na ito, gumagawa ng 3 taon. 47 na beses na pag-atake. Palaging may mga nilalang na nagliligtas sa kanya. 3-0, 6 palaro 12-0-0. At ang mga nilalang na nagpoprotekta sa kanya 3.6 palaro. At ang mga nilalang na nagpoprotekta sa kanya 0 sa 3-0 isa 0-3-0 ang antas ay tumataas. 0-0-0 ang antas ay tumataas bata na pula. Kaya. Sino ang makapapapilit sa maraming nilalang na ito na magsumikap? Hinding-hindi madali. Manini akong tumaya. Siya ang pangunahing bahagi ng mga eater. Sabi sa datos, inutil lang siya. Sa ibabaw lang yun. Ganito ang klase ng tao. Siguradong nagkukunwaring mahina pero malakas. Tingnan mo ang mata niya. Parang nakikita ng mga mata niya ang lahat ng bagay. Nakakatakot talaga. Napakalalim. Iyan ay mga matang patay na isda. Hindi.
Ate, hindi mo maintindihan. Kapag ang tao ay tila walang kwenta, mas mapanganib siya. Sadyang nagpapanggap siyang inutil. Nanonood ng lihim sa lahat. Ito ang pinakakatakutan kong target na naanalisa ko na. Siguradong may malaki siyang plano sa susunod. Bawat galaw niya ay may malalim na kahulugan. Siya ang nakatagong hari. Tita, kailan tayo gagalaw? Unang magbabantay muna tayo. Kailangan kong personal na makita kung siya ba talaga ang pangunahing target. Bago yon, huwag munang mag-ingay. Shenran. Anong klaseng nilalang ka ba talaga? Kailangan kong makita ito ng personal. Ginoong Zhao. May mga tao mula sa Jing Shaihui na nagbabantay sa paligid. Naiintindihan, palakasin ang pagbabantay. Kung kinakailangan, alisin sila. CJ. Ano talaga ang nangyari 3 taon na ang nakalipas? Sino ba talaga ang mga tumulong sa akin? Ayos lang, kung hindi ko maintindihan, huwag na lang isipin. Ang hindi ko alam ay may gustong pumatay sa akin. Mayroon ding gustong magligtas sa akin. At ang mga tao sa paligid ko ay hindi na ordinaryo. Ate, medyo natatakot ako. Isa lang siyang delivery rider, anong ikatakot mo? Sa ibabaw, naiintindihan ko na, ang ganitong tao ang pinakamapanganib. Maaaring siya ay pwedeng sumugod anumang oras. Tara na. Dito ay may hindi bababa sa 7 o 8 tao. Mas marami pa kaysa sa inaasahan. Sundan mo ako. Sundan mo ako. Bago ka ba dito? Yung nasa sulok na iyon si Shenran. 5 taon na siya sa kumpanya pero nasa mababang posisyon pa rin. Walang kwenta, huwag mo na siyang pansinin. Napansin niya ako. Tinitingnan niya ako. Anong nangyari? Parang kayang makita ng mga mata niya ang loob ko. Kalma. Ayon sa impormasyon, isa lang siyang karaniwang tao. Pahinga lang. Sige, sige, pasensya na. Ang scary naman. Anong nangyari? Sabi niya 3 salita lang, magbigay daan. Tinetest niya ako. Sinasabi lang niya na magbigay daan ka. Nay, hindi mo naiintindihan. Inay, hindi mo naiintindihan. Yung mga taong ganito, bawat salita nila may malalim na ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng pakiusap, lumayo ka ay nakaharang ka sa daan ko. Binalaan niya ako. Na lumayo ako sa kanya. Kuya. Nakaharang ka sa daan. Yung kanina. Alam ko na. Lumabas sa impormasyon. IB-class na siren. Naghihintay ito sa atin. Lumayo kay Shenran. Bakit ka nandito? Dadaan lang ako kaya naisip kitang dalhan ng baon. Hindi ba nag-deliver ang convenience store? Gawa ko mismo. Hindi kasama ang delivery. Ang dami mong enerhiya. Sige, aalis na ako. Kumain ka ng maayos ha. Yung BV level na nilalang ay nagdadala ng pagkain sa kanya. Hindi lang isa. Ang buong kumpanya na ito. Puno ng presensya ng mga nilalang. Dito may higit sa 10 mga eater. Hindi mo matukoy kung sino-sino. Yung 2 bagong pasok may kakaibang tingin. Nasaan na yung report nitong buwan? 3 ulit nang nagmamakaawa ang mga customer. Hindi pa magawa ang simpleng bagay. Bakit kita pinapakain? Nangyari na naman 3 beses na ngayong linggo. Sanay na ako. Kahit napagsabihan siya, siya rin ang napapagod. Pero seryoso. Bakit hindi niya ako tinatanggal kahit kailan? Shenran 2010-007. May 2 bagong tao sa kumpanya kamakailan. Agad na i-report kung may problema. Yung batang iyon. Ako man ako magalit. Pero sino man ang manlalakas ng loob na saktan siya. Ako mismo siyang sisirain. Tita, nagsalita na siya. Anong sinabi niya? Sabi niya, medyo maalat ang baon. Kaya ano? Baon. Maasim. Asin. Ang codename ng Special Operations Group ng Clean World Society ay SALT. Binibigyan niya tayo ng palatandaan na nahuli na tayo. Tingnan mo, nagyaw-yaw siya. Ipinapakita niyang mahina siya. Para mag-relax tayo at mag-ingat. Tingnan mo, pinupunasan niya ang kanyang mga mata. Tinitingnan niya ang paligid. Ate, maniwala ka sa akin. Seryoso, nagpapanggap siya.
Kumusta, maligayang pagdating. Bakit huli ka ngayon, Kuya Shen? Sinita ako ng boss. Pagod na ako. Muling sinisigawan ka. Bakit palagi siyang nakatutok sa'yo? Sanay na ako. Kahit na hindi niya ako tanggalin. Pero hindi pwedeng palagi na lang siyang sumisigaw. Ako na ang magagalit sa'yo. Sige na, hindi ka naman makakatapat sa kanya. Uminom ka na lang ng gatas para sa lakas. Ang galit ay nakakasama sa katawan. Mag-ingat sa daan. 123 masama ang pakiramdam niya ngayon. Kailangan bang ayusin ang 2 bagong tao? Huwag munang galawin. Obserbahan pa ng ilang araw. Tingnan kung ano ang gusto nilang gawin. Hindi ba, dumating na naman. Ingat ka, Shenje. Tumatakbo ka. Kabanata 8. Gustong tumakas. Shenje, ayos ka lang ba? Bakit nandito kayo? At bakit marunong kayong makipaglaban? Shenji. Sa totoo lang, hindi tayo ordinaryong bagong empleyado. Tayo ay mga espesyal na pulis, nakatagong ahente. Mga espesyal na pulis. Sa aming investigasyon na pag-alaman namin, matagal ka nang tinatarget ng mga tao sa nakalipas na 3 taon. Pero palagi kang may proteksyon sa dilim. Napakakakaiba ng kaso. Kaya't ipinadala kami upang sumisid sa iyong kumpanya, upang protektahan ka, at kasabay nito ay magsiyasat. Kaya't kayo ay narito upang hulihin ang mga humahabol sa akin. Special Police. Ginoong Zhao, ang 2 bagong tao. Kakatapos lang niyang iligtas si Xiaoran. Iniligtas siya. Sabi nila espesyal na pulis sila, para protektahan siya. Espesyal na pulis. Nakakatuwa. Patuloy lang ang pagbabantay. Espesyal na pulis, anong biro yan? Hindi mahalaga kung sino kayo. Kung lalapit kayo sa kanya, huwag ninyong asahang makakaalis kayong buhay. Shen, mag-isa ka bang nakatira? Ligtas ba? Sanay na ako. 3 taon nang hinahabol pero buhay pa rin. Matibay ang buhay ko. Bakit parang kakaiba ang narinig ko? Ngayon. Salamat. Walang anuman. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling lumapit sa amin. Matulog ka ng maaga. Magmamasid kami sa paligid. Dumating ang SWAT para protektahan ako. 3 taon na. Unang beses may nagsabi ng diretsyo na poprotektahan ako. Medyo kakaiba ang pakiramdam. Parang naniwala siya. Unang hakbang natapos. Pinakamahalaga ang makuha ang tiwala. Ang taong ito. Hindi nagsisinungaling ang datos. Talaga bang ito ang puso ng mga insekto? Para sa akin, isa lang siyang karaniwang malas na tao. Siya ang target. Siya ang self-mark zero. Siya ang target. Ipagpatuloy ang misyon. Hintayin ang tamang pagkakataon para kumilos. Tumakbo ka. Sino ang gusto mong saktan? Ang convenience store na yun ang nakakatakot. Natanong mo na ba si Shenran kung gusto niyang gumalaw? Bakit hindi ka pa umuwi kahit ang late na? Nag-overtime ka. Ikaw naman. Araw-araw kang ganito katagal magtrabaho. Sanay na akong maghintay ng huling biyahe. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Anong itanong? 3 taon ka nang nagbibigay sa akin ng upuan araw-araw. Bakit? Sa wakas itanong mo na. Dahil. Anong nangyari? May tao na pumasok. Tumayo sa likod ko. Shenran, tapos na ang swerte mo. 5 tao na. Sila na naman. Huwag kang matakot, nandito ako. Anong ginagawa mo? Tumakbo ka. Ang mga taong ito ay nandito para patayin ako. Alam ko, kaya't poprotektahan kita. Isa na namang halimaw na naghahanap ng kamatayan. 3 taon na akong naghihintay sa araw na ito. Halimaw. Ikaw ay. Pasensya na. Naipakita ko sa'yo ang ganito kong itsura. Ito ay. Pagpatay. Mag-ingat ka, unahin kitang tapusin. Unahin mong ayusin ang sarili mo.
Bago ka mag-alala sa kanya. Bago ka mag-alala sa kanya. Bago ka mag-alala sa kanya. Ganito lang ang lakas mo. Tama na, tumigil na kayo. Kung gusto niyo siyang pumatay, pumatay na kayo. Patawarin niyo siya. Bakit? Bakit mo ako niligtas? Dahil karapat-dapat ka. Hindi ako karapat-dapat. Wala akong halaga. 3 taon. Araw-araw na nakikita ka. Ito ang pinakamaligayang bagay para sa akin. Mabuhay. Mabuhay ng maayos. Ano ang pangalan mo, sabihin mo sa akin. Ang pangalan ko ay... Hindi, huwag kang mamatay. Hindi ko nga alam ang pangalan mo. Nakalutas na ng mga halimaw. Ngayon, ikaw na ang susunod. Huwag tayong sisihin. Kung may sisihin, sisihin mo ang buhay ng halimaw. Namatay siya para sa akin. Ibinigay niya sa akin ang kanyang upuan sa loob ng 3 taon. Ito ay magtakbuhan. Pusong abuhing. Nagising siya. Umalis na tayo. Ito ang pangunahing bahagi ng Ether. Ang terrifying talaga. Parang isang bangungot ang nangyari kagabi. Pero alam kong hindi iyon panaginip. Hey, bata. May bakanting upuan dyan, bakit hindi ka umupo? Huwag na. Bakit? Doon sa lugar na iyon. May tao. 3 taon. Mahigit 1,000 araw. Araw-araw siyang umuupo para sa akin. Pero hindi ko pa nga alam ang pangalan niya. Isang tao lang ang nakaligtas. Ako yun. Sabi ng opisyal, gaslit daw. Pero sabi ng iba online, isang uri ng enerhiya ang naglabas. Walang naaalala. Pero sabi ng iba online, isang uri ng enerhiya ang naglabas. Pagkatapos ng pagsabog, ang tanging naaalala ko ay walang naaalala. Pero sabi ng iba online, isang uri ng enerhiya ang naglabas. Walang naaalala. Pero sabi ng iba online, isang uri ng enerhiya ang naglabas. Ako ay nasa panahon ng pagsabog na iyon. Ano ba talaga ang nangyari? Kinuha ng mga taong nakaitim. Sa lugar, may natagpo ang piraso ng itim na lapida na naglalabas ng pulang liwanag. Kinuha ito ng mga taong nakaitim na nakasuot ng uniforme. Ang pulang liwanag at ako kagabi. May kaugnayan ako sa lapidang iyon. Sinimulan na ng batang ito ang pagsisiyasat. Mga nangyari 3 taon na ang nakalipas. Saan na siya nakarating sa pagsisiyasat? Bantayan mo ng mabuti. Mahigpit ang hawakan. Agad na i-report kung may anumang abnormalidad. Baka maubusan na tayo ng oras. 3 taon na, gaano pa natin siya maaalagaan? Sa wakas, haharap na ba ang batang ito? Anong nangyari sa'yo? Simula noong kahapon ng gabi, hindi siya mapalagay. Sister, nakita ko mismo ng personal. Ang nilalang na iyon ay namatay para sa kanya. Ek! Talaga ba nating papatayin siya? Isa lang siyang ordinaryong tao. Siya ang puso ng nilalang na iyon. Ito ang misyon. Tinututulan mo ba ang organisasyon? Wala. Hindi ako nagdududa. Alalahanin ang iyong pagkakakilanlan. Kami ay mga mangangaso. Hindi kami tagapagligtas. Anak, anong nangyayari sa'yo? Mukha mong masama ang pakiramdam. Ayos lang ako. Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Salamat. Xiaomei. Sabihin mo, ano kaya ang pakiramdam ng isang tao na handang mamatay para sa iba? Ano kaya ang pakiramdam nun? Siguro pakiramdam niya. Mas mahalaga pa ang taong iyon kaysa sa sarili niyang buhay. Mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Hindi ko alam, bakit niya sa tingin na mas mahalaga ako kaysa sa buhay. Pero hindi ko siya pwedeng pabayaan na mamatay ng walang saysay. Kuya Shen, hindi ka masasayang na buhay. Tinitiyak ko, hanapin ko ang katotohanan. Kahit ano pa man ang katotohanan niyan.
Kuya Shen, nandito ka rin pala. Esan? Kuya Shen, araw-araw ka nandito. Tahimik. Ang ingay sa baba. Kuya Shen, 5 na taon ka na dito sa kumpanya, di ba? Naisip mo na bang magpalit ng paraan ng buhay? Bakit mo tinatanong yan? Wala namang anuman. Nagtatanong lang. Anong klaseng buhay ang gusto mong palitan? Sa ganitong tao, kahit saan pareho lang. Basta't makaligtas. Sapat na ang makakatanggap ng sahod sa tamang oras. Ikaw, Shenje, may mga pangarap ka ba? Pangarap. Kumita ng dagdag na 500 kada buwan sa perfect attendance. Tapos bumili ng bagong cellphone. Ngayon, basag na ang screen nito. 500 lang ang isang cellphone. Iyan lang ang buong pangarap niya. Huwag masyadong mag-isip. Basta buhay na buhay ka na. Tatlong taon na. Hindi pa nagigising ang puso ng abuhing ulan. Panahon na para pilitin siya. Sobrang dami ng mga halimaw sa paligid niya. Walang silbi ang karaniwang pagpatay. Walang silbi ang karaniwang pagpatay. Bukas, bombahin ng diretso ang gusaling iyon. Piliting siyang magising. Pagkakuha agad dito mismo. Ika-15 yugto. Bukas, mag-organisa ang grupo ng isang atake sa Huigo ang logistics. Direktang paputukan ng misile. May iba pang tao sa gusali na iyon. Mga inosenteng tao. At saka si Kuya Shen. Gusto lang niyang bumili ng cellphone. Siya ang puso ng Asian Beast. Kailangang mapuksa. Mapapahamak ka dahil sa awa mo. Tandaan ang iyong pagkatao. Bukas, tuloy ang misyon gaya ng dati. Shenran. Tumutok. Ano? Gagawa ng galaw bukas ang Jing Shaihui. Ipaalam sa lahat. Maghanda ang buong grupo bukas. Sino man pwedeng mamatay? Hindi pwedeng mamatay si Shenran. Nakatago ng 3 taon. Sa wakas ay darating na. Ngayon ay matagumpay na nag-check-in. 3 araw na lang at makakakuha na ako ng bonus. Sana bukas ay walang abala. Kabanata 16. Ano ba talaga ang password? Huminto ka, nakalock ang pinakamataas na pahintulot. Huminto ka, nakalock ang pinakamataas na pahintulot. Huli na tayo, Kuya Shen. Nabigo si Ate King Shuang sa pagsagupa. Huwag na tayong pumasok sa gusali. Walang pakialam ang taas kung mamatay tayo o hindi. Naiintindihan ko. Kung siya nga ay isang Diyos. Taya ako na hindi siya mamamatay. Tabi. Malalat na tayo. Nakapag-punch in na. Halos mawala ng 500 piso sa buong buwan kung hindi ako nakapag-attend. Talaga bang hindi niya alam? O sobrang tago ng pagtatago niya? Yung amoy ng mga nilalang dito. Sobrang lakas na halos sumabog. Panahon na para umalis. Maliban sa layer na ito, lahat tao, kailangan ko munang dalhin sila sa labas. Basta't sila ay walang kasalanan. Shenran, sana hindi ako nagkamali sa sugal. Anong nangyari? Walang anuman, nag-leak lang ang tinta ng lapis ni Shenje. Narito na. Kahit na ang gusaling ito ay maging abo. Hindi siya pwedeng mawala ng kahit isang buhok. Malinis. Mundo. Babala, bumabagsak ang hindi kilalang lumilipad na bagay. Babala. Anong ingay yun? Alert sa depensa sa hangin. Anong nangyari? Bakit mali-mali itong data na to? Malapit na ang tanghali. Dapat nang lumamig ang baon ni Xiaomi na manok. Shenran, anong kalokohan tong sinusulat mo? 5 taon na, wala pa ring silbi. Isa. Sino ang mang-aapi kay Shenran? Sisipsipin ko ang iyong utak ngayong gabi. Uminom ka ba ng tubig, Manager Lee? Ano iyon sa labas?
Mag-ingat ka, Shenran. Ito ay ang Jing Shihui. Hindi na ito maitatago. Lahat ay nagpapakita ng tunay na anyo. Kahit na mamatay, kailangan siyang protektahan. Huwag magpatalo. Protektahan si Shenran. Kahit anong mangyari, dapat lumaban. Hindi siya pwedeng mapahamak. Shenran, huwag kang gumalaw, mag-ingat. Shenran, isara ang mga mata, huwag kaming tingnan. Matatakot ka nito. Sapat na ang ingay. Sapat na ang ingay. Ibigay niyo lahat sa akin. Tumigil. Ito ang puso ng abo. Ganap nang nagising si Shenran. Kabanata 11. Kuya Shen. Diyos. Nabulag ako. Magiging aso ko na lang ako. Patawarin mo ako. Pasensya na, Shenran. Kami ay mga hayop na kumakain ng laman. Pero hindi namin kailanman gustong saktan ka. Naiintindihan ko na, walang kailangan dalhin na baon bukas. Wala nang maayos na araw ng trabaho. Ate King Shuang, nakita mo ba? Isang galaw lang, naglaho ang gusali. Ito ay Diyos. May kapangyarihang wasakin ang lahat. Ngunit ayaw makasakit ng sinuman. Ano bang klaseng halimaw ito? Nakatago ng 3 taon. Sa wakas ay nahayag ang puso ng abuhon. Sa wakas ay nahayag ang puso ng abuhon. Mag-utos sa lahat ng manghuli sa buong lungsod. Na level na pinakamataas na wanted. Gagawin ang lahat ng makakaya. Agad na bunutin ang core. Sobrang pagod na talaga ako ngayon. Lumabas ka. I lock ang puso ng abu. Bumira para sa paglilinis ng mundo. Ang manggagawa ay nagsulat ng ulat buong araw. Hindi ba pwedeng magpahinga muna ako? Paano mangyayari yon? Huminto ang mga bala. Hindi pa nga siya kumilos. Nagpatuloy ang halimaw sa pagbabaril at pinatay siya. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na makalayo sa tahimik na daan pa uwi. Shenran, huwag matakot. Kapatid Zhao, lilinis na ako sa mga insekto na ito. Patayin ang tao. Protektahan si Shenran pa uwi. Huwag kayong lumapit. Ano ba kayo talaga? Lumayo kayo sa akin. Shenran, kami ay mga kakilala mo. Nandito kami para protektahan ka. Xiao Ran, natatakot ka ba sa amin? Ako ito, Xiao Mei. 3 taon na, akala ko wala ng buhay sa paligid ko. Walang kahit isang buhay na tao. Lahat ito ay isang palabas na ginawa ninyo sa mundo ni Truman. Tinitingnan ninyo ako na parang isang tanga. Para sa ilang daang piso, nagpipilit kayo. Hindi ba't nakakatawa iyon? Huwag na kayong sumunod sa akin. Pakiusap, hayaan ninyo akong mag-isa. Gusto ko lang ng normal na buhay. Shenran, huwag kang umalis. Huwag kang aalis, Shenran. Huwag kang aalis, Shenran. Puno ng mga mamamatay tao sa labas, delikado. Shenran. Shenran, tinalikuran na niya tayo. Hindi na niya tayo gusto. Ano ba ang nagawa naming mali? Lahat ng ito ay peke. Wala akong kwenta. Walang kaibigan na tulad ko. Araw-araw sumisiksik sa tren at kumakain ng instant noodles. Akala ko nagsusumikap ako. Pero isa lang akong buong-buong katawa-tawa. Anong puso ng abo? Anong tagapagligtas? Hindi ko nga mapanatili ang aking perfect attendance award. Ruanje, huwag kang matakot, ako ito. Umalis ka. Hindi alintana kung tao o multo. Lahat kayo, umalis. Ruanje. Hindi ako nandito para makipag-away. Hindi rin ako halimaw. Halos na lang mapapahiyaw na ako sa'yo kanina. Kahit na peke ang buong mundo. Mainit pa ang kape na ito. Ako ay isang buhay na tao. Simula ngayon, ako ang magiging unang kaibigan mong tao. O, ayos ba? Kaibigan. Nakatutok na ba ang sniper? Nakatigil ang target. Nakaalis sa proteksyon ng mga insekto. Napakagandang pagkakataon. Pwedeng pumatay anumang oras. Ang frequency ng isipan ng Heart of Ashes ay bumaba sa pinakamababa. Ngayon ang pinakamahusay na pagkakataon para sirain ang core. Bomb shot na. Sandali. May isang sibilyan pa siya sa tabi. Lahat ng makalapit sa target ay mga heretiko. Patayin lahat. Agad na barilin. Papatayin kita, para mailigtas ang buong sangkatauhan. Pero, sobrang tao ka kumpara sa sinuman. Tama ka talagang tao. Shuang, anong ginagawa mo? Ito ay isang utos, bumaril ka. Ingatan mo, Ran. Pumunta ka sa iyong core. Shuang, naglakas loob kang magkamali.
Talagang pinaslang mo ang kasamahan mo. Pasensya na, nadulas lang ako. Bro, ayos ka lang ba? Kamatayan. Ang mga puwersa ng paglilinis ng Jing Shaihui ay nakapalibot na sa kalye na ito. Pwede mo pa bang magamit ang iyong superpowers? Pwede ka bang muli magpabagsak gamit ang gravity? Talagang mainit ito. Talagang mainit ito. Medyo matamis. Medyo matamis. Salamat, Xiaoxian. Ranje, ingat ka na lang sa pag-inom ng kape mo. Ikaw lang ang nagsolo noon. Ngayon ay ako naman. Ang taong kaibigan na magpoprotekta sa'yo. Sino man ang maglakas loob na galawin siya, kailangang dumaan muna sa bangkay ko. Sino ka? Ito ang sukdulang reaksyon ng pag-ielo. Ate King Shuang, alam ko na mismo ang bala sa isang putok na iyon. Ang lumalabag sa hangganan. Mamatay. Tumuligsa siya, patayin mo siya. King Shuang, nasugatan ka. Kaya ko pang lumaban. Walang sinuman ang papayagang lumapit sa kanya. Layo ka. Shenran, akala mo ba niloko ka ng lahat? Pasensya na, niloko din kita. Hindi ako isang administrative officer. Ako ang top hunter ng Jingshai Association. Dumating ako sa kumpanyang ito para patayin ka. King Shuang, ikaw. Ate King Shuang, ikaw. Huwag mo siyang guluhin sa ganitong oras. Matagal ko nang alam. Anong sinasabi mo? Sinasabi mong ano? Hindi ka pa marunong mag-excel. Anong kumpanya ang mag-aarkila sa iyo bilang admin? Ngayon, ituturing kitang aksidente sa trabaho. Umusog ka, ako na bahala mag-overtime. Kuya San, mag-ingat sa malakas na apoy. Gumagawa ng ganitong kalaking ingay sa kalagitnaan ng gabi. I lock ang puso ng abo. Bumukas ng apoy para linisin ang mundo. Alam mo bang nakakaistorbo ka? Nawala ang aming atake. Hindi ito possible. Ano ang gagawin niya? Buksan agad ang energy shield. Napakasama ng taktika. Sobrang daming butas. Ibalik niyo lahat at ulitin. Ang mga binti ko, ang aking armor ay nawasak. Ganito ba ang laban ng mga Diyos? Babala, ang Alpha Team ay ganap na nawasak. Hindi matukoy ang antas ng enerhiya ng target. Hindi siya ang host. Siya ang mismong kailaliman. Lahat ng natitirang tropa, mag-urong na agad. Huwag mong siraan ang loob niya. Ang galing mo, Burn. Ikaw ang aking Diyos. Tama na, huwag nang magyabang. Bilis, tapusin na natin to. Sobrang pagod na ako. Hindi mo ba ako papatayin? Ako ay isang tao mula sa Jing Shaihui. Bakit ka papatayin? Hindi ka ba isang administrative officer? Kakatapos ko lang mag-overtime. Bigyan mo ako ng overtime slip. Gusto ko ng doble ang sahod. Sige, pagbabalik ko sa kumpanya, pipirmahan ko. 3 beses ang sahod mo. Ako ang taya sa merienda ngayong gabi, Renje. Sandali, anong nangyari? May ambush. Akin. Naawala ang AC ko. Hindi ko mahanap ang AC ko. Ay naku, natakot ako. Akala ko, nandyan na ang boss. Hindi ba isang card lang iyon? Mabilis kong mahack ang sistema ng kumpanya. Para mapalitan ito para sa'yo. Hindi mo maintindihan. Nasa card na iyon ang aking naipon na pagkain allowance ngayong buwan. 447 piso. Ginamit ko na ang card na ito ng 5 taon at hindi ko ito nawala. May attachment na ako dito. Saan mo huling nakita ito? Sa pira-pirasong jacket sa workstation. Sa guho ng kumpanya. Xiaomi. Huwag nang maghanap. Huwag na ako. Bumalik ka na. Darating na ang mga tao ng Jingxi para maglinis. Hindi pwede. Yan ang pinakamahalagang ihi ni Shenran. Nakarating na ako. Posisyon, tagapamahagi nahanap ko na. Nahanap ko na, kung ibabalik ko ang card niya. Hindi niya ako pipilitin umalis, di ba? Hahanapin niya ako, Shenran, edad, 24 taong gulang. Darating siya para hanapin ako. Di ba? Ibigay mo ang nakatagong bagay. Hindi pwede, ito kay Xiaoran. Huwag mong hawakan ang batang ito. Ganyang kalala ang sugat, di na niya maipapakita ang tunay na anyo. At nagmamalaki pa rin. I activate ang pinakamataas na enerhiya ng net. Nakikita ko kung gaano katagal pa kayang tumagal ng matandang ito. Kung walang pagkain si Xiaoran, magugutom siya. Isang AC card. Pinipilit mong alagaan siya ng buong puso. Pero isa lang naman itong sirang gili. Grade 8 na parasitiko. Akala niya anak niya ang isang inutil na tao at inaalagaan niya. Nakakalungkot talaga. Nakakainis na damdamin. Isusugod ko kayo buong pamilya. Naka-activate na ang mode ng pagbitay. 80% na ang charge. Pasensya na, maliit na apoy.
Yung card ko. Nawawala ba yung card ko dito? Sino ang naghahanap ng kamatayan? Hahayang mong pisilin ang aking gi sa trabaho at manghimasok sa aking mga kasamahan. Anong bagay yan, mag-apoy na kayo? Nawala siya. Sobrang bilis niya, hindi matukoy ng monitoring. Siya ang puso ng abo, dumating na siya, umatras kayo. 6 Xiaomi, Lolo Zhao. 400 piso lang. Wala ka nang hihingin pang buhay. 6 Xiaoran. Hindi mo na kami kinamumuhian. Hindi mo na kami pinapalayas. Hindi mo na kami pinapalayas, pasensya na. Ako ang nahuli. Ashen Heart, nababaliw ka ba? Ginagawa mo ito para sa ilang mga halimaw na kumakain ng tao. Halimbawa, sila ay mga kasamahan ko na si Shenran na kasama ko ng 3 taon. Pumili siya ng Beast of Corrosion. Kayo mga binatilyo na hindi kailangang mag-sign in. Walang alam, isang tao na hindi kailanman nag-aambag ng problema. At araw-araw pang nagdadala ng pagkain para sa iyo. Gaano kahirap maghanap ng kasama sa trabaho. Sinira ninyo ang perpektong opisina ko. Ibabayad ninyo ito ng buhay ninyo. Lauzhao, ano ang nangyari sa iyo? Bakit hindi gumagana ang kapangyarihan ko ng abo? Xiaoran, huwag ka nang magsayang ng lakas. Hindi ito panlabas na sugat. Sobrang sakit. Maaaring matakot si Xiaoran sa itsura ni Xiaomei. Xiaomei, ilayo mo ang kamay mo, hayaan mo akong tingnan. Ano ba talaga ang nangyayari? Kanina ay naayos na naman. Hindi na ito gumagaling. Para makatiis sa missile kanina. Naubos nila ang kanilang lakas ng buhay. Sobrang gutom na nila ngayon. Ang pagkain ng tao ay walang kahulugan sa kanila. Kailangan nilang lunukin ang buhay na laman at dugo. Para mapanatili ang balat ng tao. Kagutom. Anong ibig sabihin yan? Hindi ba kinain mo na ang baon mo kaninang tanghali? Akala mo ba nitong 3 taon? Sa balita, saan napunta ang mga biglang nawala? Lahat sila ay kinain. Totoo ang sinabi ni Lola Zhao. Kayo ay kumakain ng tao. Araw-araw kayong kasama ko sa trabaho. Pero sa likod ay kumakain kayo ng tao. Kung hindi kumain ng tao si Ranje, ang kanilang balat ay nabubulok at nawawala. Kaya ito ang dahilan ng Purification Society. Kung bakit gusto nila akong patayin. Alam kong mabait at mabuting bata si Xiaoran. Kung malalaman niyang kami ay mga halimaw na kumakain ng tao, tiyak na magdududa siya sa kahulugan ng kanyang pag-iral. Gusto lang naming protektahan ka ng mabuti sa tabi namin. Bakit? Bakit mo kailangan gawin ito para sa akin? Kuya Shen, hindi na ako kailangang tumulong sa iyo gumawa ng report. Kuya Shen, kapag nakatagpo ka ng masasamang tao pagkatapos ng trabaho, tumakbo ka. Ayaw ni Xiaoran na kumain tayo ng tao. Kaya si Xiaomei hindi nakakain. Huwag magmadali. Siguradong may paraan, di ba? Hindi ko matatanggap na kumain kayo ng tao. Dahil ako ay isang tao. Ngunit hindi ko rin kayang panoorin kayong biglang mawala. Shenran, ano ang gagawin mo? Nawawala ang kontrol mo sa enerhiya. Kahit na ang mga nilalang na kumakain ng tao, para sa akin, ay mas mainit kaysa karamihan ng mga tao. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para sa lahat. Netherworld. Ang utang ninyo, ako si Shenran, ang personal na manghuthot. Babala, sobrang high level na enerhiya ang bumibiyak sa pisikal na balot. Nasaan ang sistema ng depensa? Bakit hindi ito naharang? Nabasag ang binti ko. Sino ang namumuno? Lumabas para magbayad. Pusong abuhaw. Naglakas loob kang pumasok sa punong tanggapan ng mag-isa. Ay, lock siya. Unang sumabog ang gusali. Dahil dito, nawala sa akin ang 500 sa buong presensya. Pangalawa, nasaktan ng malubha ang aking kasamahan. Ang bayad para sa mental na pinsala at gastusin sa gamot. Kailangan kayong lahat ng Jing Shaihui na magbayad ng buhay. Hindi ba sobra iyon? Buksan ang apoy agad. Patayin siya. Napakaingay, nagmamadali ako. Ikaw ba ang nag-utos ng miseli kanina? Pinatay mo ako. Mamamatay ang mga halimaw na iyon kung hindi sila kakain ng tao. Sinabi ko na hahanap tayo ng paraan na pareho tayong makikinabang. Pakakainin sila gamit ang inyong mga core. Ito ang kompensasyon ninyo para sa pinsalang natamo sa trabaho. Ano ang balak mong gawin? Iyon ang backup reactor ng headquarters. Babala. Pinipilit na kinukuha ang enerhiya ng core. Magsasara na ang sistema. Nabaliw ka ba? Pilit na i-convert ang galit na enerhiya. Magsasabog ka lang ng sarili mo. Tigilan mo na ang kalokohan. Nagugutom pa ang mga kasama ko. Kainan na sina Laozhao at Xiaomei. Ang init ng enerhiyang ito.
Si Xiao Ran. Talagang nagawa niya ito. Hindi niya tayo pinakain ng tao. Ninakaw ni Ranjay ang kristal ng kaaway. Mag-order ng pagkain para sa mga empleyado. Dalhin mo ako para makilala ang pinakamataas na pinuno ninyo. Kalkulahin ang kabuang halaga. Akala mo ba nahanap mo na ang solusyon? Ang inubos mong reserba ng punong tanggapan ay sapat lang para sa kanila na parang walang katapusang hukay, na makakaraos ng ilang araw pa, hanggat buhay pa ang balat. Kung hindi sila kakain ng tao, tiyak na mamamatay sila. Maliban kung maibibigay mo ang nag-iisang walang katapusang pinagkukunan ng enerhiya sa buong universo. Ano ba ang pinagkukunan ng enerhiyang iyon? Iyan ang puso mong abo. Kung gusto mong mabuhay sila, kailangan kang mamatay. Ang puso ko ang tanging pagkain nila. Ha ha ha. Hindi mo ba gustong makamit ang pareho? Hukain mo ang puso mo, at pakainin sila. Ikaw, nilalang na ito. Mamatay ka kasama ko sa punong himpilan. Binili mo ang aking buhay. Kayo ng purong mundo. Hindi kayang bayaran ang severance pay na ito. 321 pangunahing unit, labis na pag-overload, sumabog. 3 taon na ang nakalipas. Akala ko, swerte lang ako. Nabawasan ako ng isang buhay. Nalaman ko na matagal na palang patay ako. Ngayon kung ako ay isang gumagalaw na baterya lang. Lahat ng sweldo ko sa 3 taon. At ang baon ko tuwing tanghali. Kung hindi ako kakain ng tao, sila ang kanilang katawan. Mag-umpisa ng magkabulok at magdulot ng pagguho mula sa loob. Gusto mong mabuhay sila. Kailangan mong mamatay. Ito ang nauna kong ginastos na pambili ng buhay ko. Putang ina, si Brother Ran iyon. Nadulas siya. Shen Ran. Ika-33 na yugto. Nakangatakot ka talaga, Xiao Ran. May pagsabog sa langit. Huwag kang nasaktan, Xiao Ran. Hindi ka nila nasaktan, yung mga baliw sa Pure Land. Anong pwedeng mangyari sa akin, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Bro, pinasabog mo ang kanilang tirahan. Ang galing naman. Shen Ran, anong nangyari sa taas? Bakit ang itim ng mukha mo? Anong pwedeng mangyari? Pumunta ako sa kanila at kinausap ang responsable. Humingi ako ng kompensasyon sa kanilang aksidente. At pinaalalahanan ko sila. Huwag mo na kaming gambalain sa trabaho. Pumayag sila. Tutu, hindi na talaga nila tayo pipilitin. Nagsisinungaling siya. Ibinabalik niya ang sariling lakas. Pabalik sa halimaw. Tama na. Hindi na pwedeng manatili dito sa sira-sirang lugar na ito. Bumalik na tayo sa kani-kanilang bahay. Saan ka pupunta, Ran? May gamot ako para sa mga pasa. Uwi ako para maligo. Marami pa akong kailangang ayusin bukas. Sa buong buhay ko, hindi ako nakagawa ng anumang dakilang bagay. Kung ang buhay ko lang ang tanging lunas. Tingnan natin kung hanggang kailan ako tatagal ng ganito. Ika-34 na yugto. Kahapon, gulang ang gusali ng hili ang logistics. Nabagsak dahil sa pagtagas ng gas. Sa ngayon, ligtas ang mga nasugatan. Mga eksperto naglilinaw. Ang dambuhalang halimaw sa bibig ng sugatang tao ay resulta ng masamang gas na kanilang hininga na nagdulot ng mass hallucination. Shenji, si Ili at ang mga boss ay natakot. Kaya't nagmadaling umalis sa gabi, dala ang mga bucket, pauwi sa probinsya. Hindi pa nga nila tinanggap ang sahod nila. Maganda rin naman. Malinaw na ang tenga mo. Sundan mo ako. Bakit mo binitiwan? Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Tingnan mo ang kamay mo. Nagsisimula ka ng maging buhangin. Anong pinangangambahan mo? Trabahong nasaktan lang iyon. Iyan ay tinatawag na pagpapakamatay. Parang tinatanggap mo ang puso mo bilang reaktor. Pinipilit mong bigyan ng enerhiya ang mga kalaban sa labas. Sa loob ng 1 linggo, magiging 1 piraso ka ng itim na abo. Wala nang matitirang buto. Sa trabaho, hindi ito tinatawag na pagpapakamatay. Ito ay tinatawag na pag-aayos ng pag-alis. Dahil ang buhay ko ang tanging lunas. Dahil kung hindi sila kakain ng tao, mamamatay sila. Kaya bago ako umalis, ibigay ko na lang ang puso ko sa kanila. Bilang severance pay. Para hindi na sila kakain ng tao. At hindi mo na kailangang habulin sila. Gamitin ang buhay para sa mga hangal kong katrabaho. Malinis na gawain. Malinis na gawain. Shen Ran, talaga bang pinakabobo ako na nakita mo? Tumulong ka muna sa akin itong mga araw. Huwag hayaan si Lao Zhao at si Xiaomi na malaman. Hanggang sa tuluyang mawala ako. Sabihin mo sa kanila na ayaw ni Shen Ran ng mababang sahod. Umalis na siya at bumalik sa kanilang bayan. Kung ito na ang huli mong countdown. Shen Ran, sandali lang. Bukas ay weekend na. Isama si Xiaomei at si Lao Zhao. At ang mga kasamahan na mabilis na gumaling. Pumunta tayo sa tabing dagat ng magkasama. Sige, punta tayo sa tabing dagat. Lao Zhao. Halika, manghuli tayo ng alimango. Ang energy lock ni Ranjay. 2 gabi akong nagpuyat para gawin ito. Kaya nitong pilit na pigilan ang pagkawala ng mga vital signs mo. Pero ang nakaimbak na enerhiya sa loob, maaari lang kitang matulungan na magpabagal ng ilang araw. Isa the way, Brother Ran. Si Supervisor Lee at ang iba pa.
Natatakot na umuwi sa probinsya magdamag. Ngayon, sa buong kumpanya, ikaw na lang ang natitirang tao na executive. Lagi kang tinatawag ni Olds Howe na Supervisor Shen. Maganda si Supervisor Shen. Sa natitirang ilang araw, matapos mong magawa ang ulat ng paglilipat. Binabati kita, Supervisor Shen, sa promosyon. Pero huwag mong pag-isipan ang trabaho ngayong weekend. Magpahinga ka ng maayos. Tingnan mo nga, gumamit ako ng buhangin para magtayo ng bagong opisina. Mula ngayon, magkasama tayo araw-araw. Dinala tayo ni Ginoong Shen para kunin ang buong presensya na gantimpala. Si Xiaomi. Ang mukha niya ay parang pusa na may mga bulaklak. Matibay ang pagkakagawa ng bagong gusali. Mag-enjoy ka, huwag magkainitan. Yay! Pupunta ako para manghuli ng alimango para sa dagdag na pagkain ni Ginoong Shen. Sinasabi mo bang maingay, Ginoong Shen? Hindi maingay pero sikat naman. Pagkatapos mong ayusin ng husto ang pag-resign mo, saan mo gustong pumunta? Bumili ng maliit na bahay na may bakuran. Walang utang sa bahay. Matulog hanggang sa natural na paggising. Kung may hapunan si King Shuang, tawagan mo ako. Sige, matulog ka ng mahimbing. Walang makakagambala sa'yo. Sabi ni Lao Zhao at Xiao Mei na mag-ihaw sila ng buong kambing mamaya gabi. Mainit. Matutulog na ako. Hayaan mong maging makasarili muna ako ngayon. Tagay. Naway maging matagumpay ang team building ng Higo ang logistics natin. Tagay kay Supervisor Shen. Ang lalim ng tulog mo. Bakit parang nangangalay ang labi ko? Kinagat ng dagat na lamok. Gising ka na, Xiao Ran. Tikman mo na ang inihaw ni Lolo Zhao. Masarap, hindi nasunog. Siyempre naman, mahigpit si Lolo Zhao sa pagsunod. Karaniwan, naglalagay ka ng kumin sa iyong pagkain. Kumain ka ng marami, Xiao Ran. Palakasin mo ang iyong katawan. Dito ka, Ranje, mag-inuman tayo. Kayo na ang uminom, magpapapahinga ako. Ang jacket mo. Salamat, mainit-init. Walang anuman. Malakas ang hangin sa tabing dagat. Baka magkasakit ka at maapektuhan ang trabaho mo. Isang kilalang hunter ng Jing Shaihui. Bakit? Kahit kumakain ng inihaw, napunta pa sa mukha mo. Wala kang pakialam. Masyadong malakas lang ang apoy. Wow, nagsindi na. Xiao Ran, dali, hawakan mo ito. Sabi ni Lao Zhao, epektibo ang paghingi ng hiling dito. Iyon ay isang shooting star. Hindi fireworks. Hindi ko pinapansin. Gusto ko lang maghiling. Sana'y magkasama tayo mag-anak magpakailan paman. Magkasama magpakailan paman sa trabaho. Magkasama magpakailan paman. Mag-anak ba tayo? Sa buong buhay ko, natagpuan ko kayong mga tanga. Sulit na sulit. Tanga. Halika na. Unang malaking team building ng Huigo ang logistics. Kailangan kumuha ng group photo bilang alaala. Boss Shen, buhatin mo ako. Ate King Shuang, huwag kang tumayo ng ganoon kalayo. Lumapit ka kay Ranje. Hindi na kasya sa frame. 3, 2, 1, cheese. Tapos na ang weekend. Mag-focus na tayo sa meeting. Ang pangunahing gawain ngayong linggo. Alisin lahat ng nakabimbing logistics orders mula sa pagbagsak ng gusali. Lahat ng ito ay linisin. Tinatanggap ko na makukumpleto natin ang task. Si Supervisor Shen. Ipasa na ni Xiao Mei ang report ng warehouse isa. CJ. Naku, sobrang lakas ng enerhiya ng braso na may proteksyon. Hindi na kayang takpan ng kamiseta. Assistant mo, ang dumi mo naman. Ginoo Shen, ayos ka lang ba? Muking Shuang, anong ginagawa mo? Sa Supervisor Shen, nalagyan ng dumi ang damit niya. Samahan mo ako sa break room para ayusin ito. Lumalabas ang iyong pulso. Sobrang taas ng night vision nila Olds Howe. Malalaman din agad nila. Assistant mo, tinatawag mong pagbibintang sa pribadong bagay. O kaya ipang-aabuso sa trabaho. Tumahimik ka, binababa ko ang energy threshold mo. Hindi pwedeng makita ang bagay na to sa liwanag. Kailangan mong mag-ingat. Pinapaliit ang liwanag. Mabawasan ang epekto ng kompresyon nito. Kahapon ng gabi sa tabing dagat. Hindi ka ba matapang noon? Hindi ka nakatulog kagabi. Mahina lang ang katawan ko.
Hindi naman ako naging isang halaman. Shenran, gago ka. Kukunin nila ang kalahating araw mong sahod. Kukunin nila ang kalahating araw mong sahod. Bilang parusa sa pagkasira ng manggas ko. Bilang parusa sa pagkasira ng manggas ko. Assistant ni Mew. Nagdala ako ng pang-replacement na kamiseta kay Supervisor Shen. Pasok na ako. Supervisor Shen, assistant ni Mew. Anong ginagawa ninyo sa pantry? Sino ang maglakas loob na galawin si Supervisor Shen namin? Pakawalan mo ang supervisor na iyon. Assistant Mew. Ilegal ang mga patakaran sa trabaho na ganun. Si Yaoran, kung pinipilit ka, kumindat ka lang. Anong iniisip mo? Ang sinulid ng aking manggas ay nakasabit sa vending machine. Tinutulungan ako ni assistant mo na tanggalin ang sinulid. Dahil sa masikip na espasyo, nagkaroon ng ilusyon sa paningin. Iyon na. Bakit mo pinapaste ang bagay na to, Lauzhao? Ano ang balak ninyo? Dapat protektahan ng mga lalaki ang kanilang sarili sa labas. Lalo na si Ginoong Shen. Napakamahina ninyo. Tama, ang tingin ni assistant mo kanina. Parang gustong kainin kayo. Dahil kakaltasan ko lang ng sweldo siya. Galit siya. Huwag mag-alala, boss. Nandito kami. Walang makakatawid sa linya na ito. Matibay na depensa. Assistant Mew, mangyaring panatilihin ang 1 metrong distansya. Ako na ang bahala sa mga dokumento. Karapat-dapat ito. Boss, maganda naman ang ginawa kong security measures, di ba? Maganda ang ginawa mo. Huwag mo nang gawin ulit next time. 13 125 75 226 6 0 125 0 0 755 555 735 4 7 5 60 1 225 225 Apat siyam 220 10555 250 00 300 at 760.0 1 225 1 6 7 4 1 6 2 4 7 1 5 7 5 1 2 1 51 100 at 47.35 at 45.5 siyam 13 127 722 6 4 1 1 250 00 225 40 siyam 700 at 55.55 57 at 75.60 0 225 25 225 4 siyam 22 1 0 5 5 5 250 00 300 at 36.0 siyam 1 6 7 4 1 1 6 2 47 Boss, bakit kayo natatawa? Maganda ba ang data ng warehouse isa? Maganda ang datos. Lalong naging mas mabilis ang trabaho ng pawis ng pusa na ito. Hinahayaan mong saktan ako. Boss Shen, aalis na kami muna, kita tayo bukas. Mag-ingat ka sa daan. Humihina na ang lakas ng pagpigil sa lock. Mas mabilis ang pagbawi, siguro. Mukhang hindi na aabot hanggang sa susunod na weekend. Shenran, hindi na kaya ng wrist guard. Kung magpapakahirap pa tayo, magkakaroon tayo ng problema. Huwag na akong ipaalam, kaya ko pang tiisin. Huwag nating ipaalam na mag-alala sila. Ano to? Little Ran, delikado, magtago ka na. Hindi tayo pwedeng maging dahilan ng problema mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa aking departamento? Nagalawin ang aking tao. Sa lakas mo ngayon. Hindi ka karapat-dapat na protektahan ang mga halimaw. Hindi ko kayo papayagang saktan sila. Shenran, nagiging mahina ang iyong enerhiya. Huwag mo nang gamitin ang iyong kapangyarihan. Humakbang ka pabalik, ako ang bahala. Nandito ako, hindi ko hahayaan silang saktan ka. King Shuang. Naniniwala ako sa'yo. Pero ito ang responsibilidad ko. Pasensya na, Xiao Oran. Hindi na kita matutulungan ng malinis. Kami ang walang kwenta, at ikaw pa ang kailangang magprotekta. Ayokong maging halimaw. Pero mamamatay si Xiao Oran. Kailangan kong iligtas si Xiao Oran. Ayokong mawala ka. Kakainin ko kayong lahat. Walang pwedeng makasakit kay Xiao Oran. Ibawi mo ang kuko mo. Napakahirap kong ginawa. Kaya kayo nakakapagtagal na parang tao. Kaya kayo nagkakaroon ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Sino ang may lakas ng loob na magbago at kumain ng tao ngayon? Sino ang may tapang na madumihan ang kamay? Agad ko kayong aalisin. Hindi ko na kayo kailangan, Shenran.
Huwag kaming paalisin. Hindi kami kakain. Huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay, Xiaoran. Shenran, huwag mong ubusin ang iyong core. Mawawalan ka ng buhay. Lumayas ka sa kumpanya ko. Huwag mong hawakan ang mga tao ko. Ikaw na tanga. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan. Pero kahit papaano, ngayon, walang sinuman ang nadumihan ang kamay. Hangal na pakikibaka. Hindi mapigilan. Shenran, magising ka. Bakit hindi mapigilan? Huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming iwan. Maliit na Ran, makinig ka. Hindi pa ako nagbago ng anyo. Huwag ka nang mamatay sa paghihintay. Lahat ng kasama, ipasuko. Ay naku, ang mga kabataan ngayon, ang ingay ng demolisyon. Talagang malakas ang ingay. Kaya hindi ako makatulog ng maayos sa tanghali. Yung sugar tangerines na binili ko sa sale sa supermarket. Lahat nasira na. Sayang naman. Kabanata 47. Panginoon ng espasyo. Paano pwedeng mangyari yun? S-class, at saka pala ito ang orihinal na S-class. Nakagagambala sa tahimik na matanda. Magpakamatay ka na. Ako na lang mamatay. Magpakamatay ka. S-class. Tunay na orihinal na S-class. Ang alamat na pinagmulan ng espasyo. Huwag mo siyang hawakan kung hindi makikipaglaban ako sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pakiusap, tulungan mo siya. Lolo Son. Pakiusap, iligtas mo si Xiaoran. Bakit ka nagmamadali, maliit na babae? Hindi naman ako nandito para saktan siya. Bigyan mo siya ng damit. Huwag hayaang ginaw siya. Sa loob ng 3 taon, tuwing pista nagbibigay ka ng prutas sa akin. Hindi ako kumakain ng libre, matanda. Nabasag ang wristband. Gamit ang aking pinagmulan, magbibigay ako sa iyo ng patch. Itong buhay na ito, una kong ipagpapahiram sa iyo kay Haring Yaman ng 3 araw. Nakasara na. Pero ang sentro ng puso ng batang ito ay naubos na niya mismo. Di na tatagal. Ang enerhiya ng aking lumanang katawan. Kaya lang namin siyang mapipigilan ng 72 oras. Orange. Huwag palampasin, Orange. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Paano namin siya ganap na maililigtas? Kahit ano pa ang maging kapalit. Handa kaming gawin iyon. Wala na siyang laman ngayon. Gusto mong mabuhay. Kailangan mong makahanap ng bagong core na ilalagay. Anong core? Basta't makakapagligtas kay Xiaoran. Kahit pa mga bituin sa langit, pupuntahan ko at kukunin ko. Sa ilalim ng 90 palapag ng punong tanggapan ng Jing Shihui. Nakaimbak ito. Ito ay hinukay nila 100 taon na ang nakalipas. Binhi ng pinagmulan. Ang bagay na iyon ang tanging. Pwedeng pumalit sa puso niya sa buong universo. Nasa inyo kung tatapangin din yung kunin ito. Nasa inyo kung tatapangin din yung kunin ito. Nasa inyo kung tatapangin din yung kunin ito. Xiaoran. Gising na si Xiaoran. Sa wakas, nagising ka na. Xiaoran, huwag gagalaw. Malaki ang mali natin ngayon. Lao Zhao. Sa kumpanya natin, ang claim sa work injury, nadagdagan ng 1 braso. Babayaran ba ito base sa minimum wage o sa buong bayad? Xiaoran, huwag mo nang sabihin pa. Hindi kailanman ibabawas ang pera mo ng walang dahilan. Sinasunod namin lahat ang gusto mo. Sa ganitong oras pa, gagamitin mo pa ang ganitong paraan. Para aliwin kami. Ika-49 na kabanata. Supervisor Shen, ito ay malubhang injury sa trabaho. Dapat managot ng buo ang salarin. Pupunta ako para ipabayad sila. Ibabayad nila ng buhay. Huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Nandyan ang punong tanggapan. Kapag pumunta kayo, patay na kayo. Xiaoran. Hindi mo na kami mapipigilan ngayon. Sa tingin nyo, kaya niyong bumaba ng mag-isa. Sa 90 palapag. Isama niyo ako. Mayroon akong pinakamataas na password ng headquarters. Itong sira-sirang lugar na ito. Halos ako'y nailibing dito. Anong silbi ng password lang? Kung wala ako, ang pinakamagaling na hacker. Tutulungan ko kayong masira ang pisikal na firewall. Hindi niyo nga maabot ang elevator sa 2nd underground. Talagang may sigla ang mga kabataan.
Tandaan nyo, mayroon kayong 72 oras lamang. Pagkatapos ng 3 araw, lulubog ang araw. Kung hindi kayo makakabalik, wala na akong magagawa kundi ipasa siya sa iba. Huwag pumunta. Mamamatay kayo. Shenran, ngayon kami naman ang magpapauwi sa iyo ng tama sa oras. Ika-50 kabanata. Babala, Muking Shuang Hunter. Ang iyong mga karapatan ay na-freeze na. Ipinagbabawal ang pagpasok. Handa na, magpatuloy na tayo. Napaso na ang firewall. Naalis na ang pisikal na kandado. Buksan ang pinto. Pagsalakay ng traidor na si Muking Shuang at ng impeksyon. Bumawi na tayo. Hadlang, patay ka na. Ang bagal mo naman. 56%. 40%, 50%. Masyadong makapal ang pangunahing linya ng depensa ng elevator 50%. Bigyan mo pa ako ng 0 segundo 50%. Mayroon ka lang 5 segundo. Natapos na ang pag-decode. Bukas na ang pinto ng elevator. Lumazhao at Xiaomi umatras sa elevator. Tapos na ang unang level. Magmadali kang magpahinga para makabawi. Sa ilalim ng lupa, sa ika-90 piso, nakatago ang binhi ng pinagmulan. Ang mga bantay doon ay hindi pwedeng maging sa unang palapag. Mga kalaban lang yan. Sino mang haharang papatayin. May 3 araw lang si Xiaoran. Kailangan nating makuha ito ngayong gabi. Maghanda sa labanan. Ang pangunahing kontrol ng elevator shaft ay pinutol ng pisikal. Naipit tayo sa gitna. Ano ng halimaw ang nasa itaas? Hindi tama. Wala silang. Amoy ng buhay na nilalang na sumisira. Wala talaga. Laozhao, tingnan mo ang mga mata nila. At mayroon pang bakal na singsing sa linya. Sila ay, ano nga ba talaga sila, mga kakaibang nilalang? Ano man ang kanilang kinabibilangan. Kung nakaharang, kailangang patayin. Lolozhao, baliw ka na. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo, magtabi ka. Hindi pwede, linisin ang kalinisan. Tingnan mo ng mabuti. Iyan ay ang puso na sa pilitang kinuha ng Jing Shihui. Na may nakatanim na chip. Hindi sila mga kaaway. Wala na silang kamalayan. Kaya't durugin ang mga laman. Kailangan pa nating iligtas si Shenran. Wala nang oras para mag-aksaya dito. Hindi natin maaring patayin ang ating kapwa. Hindi natin maaring patayin ang ating kapwa. Sila ay ating kapwa. Hindi ko kayang gawin iyon. Sila ay kawawa. Talagang kawawa sila. Kaya kong marinig. Ang sakit sa kanilang mga sigaw. Huwag maingay. Huwag maingay. Parang babagsak na ang elevator sa ulo natin. Pinutol ko na ang preno. Lahat, humawak ng mabuti. Xiaomi, protektahan mo ang ulo mo. Huwag kang gagalaw, ako ang bahala sa kanila. Anong antas ng impyerno na ba ang naabot natin? Saan tayo ngayon? Bakit meron dito? Ng ating lahi ang mga issue. Ng ating pinagmulan na enerhiya. Ganito ang enerhiya. Kasing pareho ng enerhiya ng ating tagapag-ugat. Dahil ang punong tanggapan ng Jing Shihui ay nakatayo sa lugar ng tagapag-ugat, sa bangkay ng mga nilalang na nilamon ng kalawang. Dito ang kanilang lugar ng pag-aayos ng mga buto. Ang kristal na iyon. Ang kristal na iyon. Ito ay patuloy na kumikilos. Hindi ito isang patay na bagay. Iyan ang ginamit ng Jing Shihui sa loob ng 100 taon. Para sa mass brainwashing at assimilation ng mga nilalang na nilamon ng kalawang. Pusod ng ina. Ito rin ang ugat ng kanilang kasamaan. At ito lamang ang makakapagpanatili kay Shenran na buhay. Bagong puso. Kabanata 54. Military grade na Jinlock, ang password ay nagre-reset ng 10,000 beses bawat segundo.
Bigyan mo ako ng 30 segundo, siguradong madidecrypt ko ito. 30 segundo kayo, mga basura. Hindi ka karapat-dapat huminga kahit 3 segundo lang. General. Ginawa mo ang sarili mong isang baliw na pinagdugtong-dugtong. Ito ang sukdulang anyo ng ebolusyon. At kayo, mga gamit lang sa ebolusyon. Ibigay mo ang puso ni Xiaoran. Ang numero sa iyong pulso ay 001. At ang subcutaneous control chip. Kasing-kasing ng mga eksperimento sa mga halimaw. 3 taon na ang nakalipas. Pinasabog ang kalahating lungsod ng Subway. Sunod-sunod na pagsabog. Hindi ito teroristang atake. Ito ay gawa ng inyong purong mundo. Sa wakas ay nagising na kayo. Sa anumang kaso, mamaya ay magiging bangkay na kayo. Walang masama kung mamatay kayo ng malinaw. Iyon lang naman ay, kami, noong lihim naming binabiyahe ang unang human-made core. Isang maliit na aksidente sa laboratory. Napakaliit. 3 tren. Namatay ang mahigit 300 inosenteng sibilyan. Kayo ay walang puso. Para sa dakilang pag-unlad ng sangkatauhan. Anong halaga nitong mga gamit na ito? Ang tanging nakakadiri sa akin ay yung nawalang core na nag-ugat sa katawan ng isang insekto. Sino ba si Shenran? Isa lang siyang taong nakaupo sa tren na iyon. Isang ordinaryong empleyado na hindi pa makabayad ng utang sa bahay. Isang karaniwang tao na walang angkan. Bakit siya makakatayo sa lakas ng nakakatawang pag-asa sa buhay? Kahit na napigilan ng galit na lakas ng 8th class na core ng 3 taon ng tuloy-tuloy. Ito ay talagang isang insulto sa pinakamataas na teknolohiya ng Jing Shaihui. Ika-55 yugto. Si Brother Shen hindi isang lamok. Mas mataas siya sa mga pira-piraso ninyo. Ng 10,000 beses. 78% mas mataas. 78%. Hindi alam ang kamatayan. Dahil lang tinuturing tayo ni Xiaoran na tao. Tuloy lang, Laolu, hampasin mo siya. Basagin mo para sa akin. Nakuha na, may pag-asa si Xiaoran. Pakawalan mo si Lao Zhao. Nakuha ko na ang gamit. Talo ka. Ha 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 ha. Talo, kunin mo na. Dali, habang hindi pa siya malamig. Ipasok mo na sa nakakainis niyang dibdib. Sa loob ng kristal na ito, may nakatanim na pulang neural network. Ito ang pinakamataas na antas ng kontrol sa pag-iisip. Ito ang pinakamataas na antas ng kontrol sa pag-iisip. Basta't ang buto na ito. Ikonekta ang kanyang mga ugat. Ang kanyang kaunting kaawa-awang kamalayan bilang tao ay agad na mabubura. Ang lahat ng inyong pinagdaraanan na nakuha pabalik ay isang bagay na magpapabago sa kanya, na magiging walang pakialam sa lahat at otomatikong papatay sa inyo. Ibalik mo na. Hindi na ako makapaghintay. Gusto kong makita yung itsura niya na niyayakap ang liig nyo. Walang silbi ang karaniwang armas. Sa flat panel na may high energy core, kahit short circuit, hindi pinapansin. Isang nagmamakaawang basura na nagsisikap pa rin. Ang mga mata ko. Ang matinding liwanag ay makakapagpahinto sa kanya ng 5 segundo. Pumasok sa ventilasyon. Zhao, bilisan mo dito. Tara na. Dalhin ang puso. Iligtas si Shenran. Patay. Ha 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 ha. Ang boss ay personal na nag-overtime ngayon. Bumagsak ang gusali ni Shen. Nakawala kami. Ligtas na, pansamantalang ligtas na. Walang kasunod na tunog ng mga hakbang ni Lao Zhao. Nasaan siya? Sinuportahan niya kami sa pagpasok sa vent. Isang tao ang humarang sa punong commander. Tinanong kita, nasaan ang iba? Nabali si Lao Zhao, pinayagan tayo na dalhin ka pa uwi, huua. Ika-57 yugto. Shenran, nadaya tayo. Hindi ito ang pinagmulan. Ito ay ang Jing Shaihui, pinakamataas na uri ng virus ng kontrol sa nervyos. Kapag nakapasok sa ugat, magiging isang killing machine ka. I-reset nito ang alaala mo. Kalimutan si Lao Zhao. Kalimutan tayo. Sayang lang ang buhay ni Lao Zhao. Pero wala akong gagawin. Kahit ayoko namang mamatay ng ganito habang buhay.
na isang inutil na pinoprotektahan ninyo. Ang bagay na ito ay makakapagligtas sa akin. Maaari nitong patayin ang general, di ba? Iyon ay isang walang kaluluwang puppet. Hindi mo na alam kung sino ka. Kahit na maging baliw. Basta't makapagpapatay ako sa mga halang na iyon. At mapanatili kayong ligtas. Sulit na. Shenran, bitawan mo. Mawawala ka. Pumasok ka sa loob. Huwag, Xiaoran. Nagbago ang biological wave band niya. Pinipilit ng virus na homogenize ang alaala. Agad siyang pigilan. Pigilin mo siya agad. Pigilin mo siya agad. Paano pipigilan? Nasa rurok siya ng level ngayon. Tinanggal ang emosyonal na modul. Pinatigil ang pakiramdam ng sakit. Nakalock ang unang antas ng carbon-based na nilalang. Iwas si Xiaomi. Hindi na siya si Shenran. Si Xiaoran. Masakit ba ang maging ganito? Ilagay mo siya. Ikaw, halimaw na sumakop sa kanyang katawan. Hindi epektibo ang kinetic weapon. Isagawa ang pagpatay sa target isa. Huwag. Babala, ganap na pagkagambala. Matanda na ako. Kahit sa pagtulog, hindi mapakali. Yes ang mga salari ng Jing Shaihui ay walang katapusan. Kabanata 59. La-level na banta. Pinakamataas na output. Isang sirang buto ang nagtatangkang agawin ang katawan. Ang kapitbahay ko. Sira-sira. Lumayas ka sa kanyang katawan. Kaya mo bang lunukin ito, bata? Tingnan mo ang iyong kapalaran. Kontrolin ang. Si Rain. Kontrolin ang. Si Rain. Koneksyon. Naputol. Nakapasa siya. Nilamon niya ang core. Mas baliw siya kaysa sa inaakala ko. Pinilit niyang tunawin ang unang core. Xiaoran. Qinshuang, Xiaoxian, bantayan ang bahay. Ika-6 na po na kabanata. Lumabas ang self-marker. Bumawi na lahat ng baril. Hinding-hindi natin siya pwedeng mapalapit sa pinto ng headquarters. Naging mist ang bala. Ini-absorb niya ang enerhiya. Hindi ito kaya nating labanan. Ibitaw ang armas. Magkibit balikat kayo. Hinahanap ko lang ang inyong komandante. Huwag ninyo akong patayin, sumusuko kami. Hindi siya tao, siya ay Diyos. May dahilan ang bawat pagkakasala. Lahat tayo ay mga manggagawa. Ayaw kong saktan kayo. Shenran, talaga bang nasuppress mo ang virus? Ang galing-galing mo talaga. Sobrang galing hanggang sa kahangalan. Kung ganun ka naman makatao. Tingnan natin kung kaya mong gawin. Putulin siya, hilain ang kanyang puso. Sumagot ka ba? Nasaan ang lakas mong nakasisira sa lahat? Ano ang pakiramdam ng maputol ng kapareha mo? Masakit ba talaga? Tumahimik ka, hindi sila mga sandata mo. Sila ay tao. Mga taong katulad mo at ako. Gising na kayo lahat. Palayain ang sarili mula sa kanyang kontrol. Ipalabas ang enerhiya. Ginagamit mo ang core ng pinagmulan. Bawiin nila ang kanilang mga pagbabago sa Jin. Ikaw ay baliw. Mapapagod ka sa huli. Lubhang hangal na tao. Para lang mailigtas ang ilang basura. Ninakaw mo ang pinakabagong enerhiya ng core, na dapat ay napunta sa iyo. Ang iyong kabutihan, iyan ang pinakamalaking kahinaan mo. Basta't ako'y nabubuhay. Huwag mong asahang makokontrol mo sila muli. Huwag mong agawin ang sentro. Dalhin mo ang iyong nakakatawang pagkatao. Pumunta ka sa impyerno. Ang pinakamainam na katawan na ito ay akin na. Tao Zhao. Ika-62 na yugto. Lumayo ka sa kanya. Nabigo ang buffer. Mag-ingat si King Shuang. Nandito pa rin si Brother Shen at Old Zhao, nakatingin sa langit. Gisingin mo ako. Ligwang Logistics. Hindi namin iiwan ang kahit isang empleyado. Kung kayo ay nagmamadaling magpakamatay, saka ko kayo sisisihin at sisisihin ang insekto na ito. Dakiang. Babala, pagbabaliktad ng carbon-based na kalooban. Pinilit na natakpan ang core.
Hindi pwedeng ikaw, basura mong katawan. Paano mo magagawang kontrolin ang ancestor core? Patayin mo na ako. Ah! Ako ang pinakatuktok ng ebolusyon. Hindi mo ako pwedeng saktan. Ikaw na mababang kalakal na sira. Ako ang Diyos. Bitawan mo. Diyos. Boss ng Glimmer Logistics na si Zhao Dakyang. Huling perma. Inaprubahan ka. Supernatural na paglilinis. Ika-63 na yugto. Pumunta ka ng mamatay. Ang iyong baraha sa ilalim. Ito na lang ba ang natira, mga basura? Ah! 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 Walang silbi, ang mga ninuno na selula ay walang katapusang muling magbabalik. Hindi mo ako mapapatay. Utang ni Lao Zhao. Kailangan kong ayusin ito ngayon. Kung aakyatin mo akong lumuhod. Hindi ako susuko. Ako ang bagong mundo. Ako ang lumikha, ako ang Diyos. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Isa ka lang magnanakaw ng buhay ng iba. Ngayong tanggalin mo ang balat na ito. Kabanata 64. Umalis ka na. Lumayas ka na sa akin. Huwag mo akong hawakan. Ito ang tinatawag na sukdulan ng ebolusyon. Malapit ng mabulok na halimaw ito. Tumahimik ka, ang aking jin ay perpekto. Shenran, pinatay mo ako. Hindi ka rin mabubuhay. Lalaman ka ng binhi ng pinagmulan. Pareho tayo ng uri. Makipag-alyansa sa akin. Pangungunahan natin ang mundo. Masyadong maingay, maghanda ka na sa huling bayad. Zhao Da. Huiguang Logistics. Hindi namin tinatanggap ang ganito kang sirasirang. Basurang padala. Inaprubahan ang pag-scrap. Lao Zhao. Nabawi na ang unang utang. Na-detect. Nawala ang vital signs ng pinakamataas na tagapamahala. Anong nangyari? Nabagsak ang buong ilalim. Nilunsad na ang kasunduan sa sunog. Siyam na po na antas ng ilalim ng lupa, nuclear reactor. Nagsimula na ang countdown ng overload. Bago siya mamatay, pinagana niya ang self-destruct na programa. 6 na po segundo na lang bago ang nuclear explosion. 16 na episode. Shenran, wag na nating alalahanin tayo. Tanga, sa diksyonaryo ng liwanag. Walang patakaran na iwanan ang mga empleyado. Bumagsak ang lahat ng shaft ni Shen. Hindi makakalabas. Si Xian, isasakay kita. Babala sa host. Umabot na sa 70% ang pagkasira ng katawan. Shenran. Ang iyong katawan, hindi makatiis sa napakalaking core. 35, 34. Kabanata 67. 30, 29, 28. Kayo. Humawak, humawak. Salamat pere. Salamat pere. Salamat pere. Salamat pere. Salamat pere. Salamat pere. Magiging malinis na tayo ulit at babalik sa pagiging tao. Shenji. Masisira ang kamay mo. Ang mga taong nailigtas ko, si Shenran. Ah! Hindi darating ang isang grupo ng mga sirang bato para kunin ang buhay. Kabanata 68, 15, 14 na. Ah!
Ate King Shuang. Bitawan mo, mamamatay ka. Kahit sabay tayong mamatay. Hindi kita bibitawan. 3, 2, 1, pasabugin. King Shuang. Shenran. Tanga ka. Noon, hindi ko naiintindihan ang damdamin. Pero ngayon, sa wakas, naiintindihan ko na. King Shuang. Mahal kita. Shenran, tumigil ka na. Ang mga buto mo ay natutunaw na. Kaya sunugin mo na rin ang mga buto mo. Ngayon ako na ang magpoprotekta sa'yo. 3,000 grado na init. 3,000 grado na init. Malapit nang masunog ang panlabas na proteksyon. Lumayo ka na. Wow! Iyon ang araw. Nakaligtas tayo. Sino pa ang may first aid kit? Tingnan mo, tumigil na ang ulan sa labas, di ba? Tourniquet at King Shuang. Hindi mapigilan ang pagdurugo. Anong ginagawa mo? Mababasag ng tuluyan ang buto mo. Humiga ka. Huwag kang magpanik. Kapag nabali ang buto, pwede itong tumubo muli kapag naayos. Pero si Lolong Zhao, kailangan may maghatid sa kanya. Jingxian, King Shuang. Tulungan ninyo ako. CJ. Lolong Zhao, dati ikaw ang pinakamalupit magalit sa akin. Pero alam kong pinoprotektahan mo ako. Sapagkat walang ibang boss, araw-araw ay titingnan sa opisina ang sarili niyang mga empleyado. Shenji, Zhao Zong. Isa na lang ang natirang bote sa sasakyan. Zhao Daqiang. Matulog ka na lang ng mahimbing, Lao Zhao. Kuda. Hindi na kita kailangan bantayan. Hindi na kita kailangan bantayan, Guanggu Kuda. Zhao Da. Zhao Daqiang. Tatapusin ko ang natitirang daan ni Lao Zhao para sa iyo. Shenje, ang itim na kahon ng commander sa ilalim ng lupa. Kakatrigger lang ng transmission bago mamatay. Kanino ito ipinadala? Sa punong tanggapan sa Hilagang Amerika. Ipinadala nila ang iyong data ng katawan at koordinato. Naihandog na lahat. Kabanata 71. Shenje, nandito na ako. Yung mga nailigtas mula sa Jingshihui. Mga kapatid, sinunod ko ang sinabi mo. Sapat ang pagkain at tubig para sa kalahating buwan. Magaling, hindi ka nasaktan, di ba? Bago umalis si Ginoong Shen at Ginoong Zhao, nagbigay siya ng utos sa akin. Kung isang araw ay hindi siya makabalik, ibig sabihin ay nalaman mo na ang katotohanan. Sinabi niya na ang lahat ng kanyang ari-arian pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kasama ang buong kumpanya ay iiwan sa iyo. Hindi dapat mawala ang Huigo ang logistics ni Ginoong Shen. Pagtanggal ng mga ebidensya at sertipiko. Hindi mawawala ang kumpanya. Ako ang bahala sa Huigo ang logistics para kay Lolo Zhao. Maghintay ka. Yung mga taong hindi tayo pinapayagang mamuhay ng maayos, hindi pa natin natatapos. Ang mga armadong puwersa ng North America Headquarters ay palaging handang talunin tayo. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating palakasin ang ating lakas. Ang glowing logistics ay nag-overtime ng sama-sama. Ngayon magsisimula na ang espesyal na pagsasanay. Ika-72 yugto. Magpakatatag tayo lahat. Nakakatakot na tunog. Subukan mong durugin yung pader na pangproteksyon. Hindi matutulak. Halos magka-crack na yung buto ni Kuya Shen sa sobrang puwersa. Kapag nabali ang buto, itali ng benda. Yung mga suot ng suit sa North America Headquarters, hindi nila hahayaan tayong huminga. Dagdag pa ng 3 grupo. Para kay Ginoong Zhao, babaliin ko rin ang mga buto ng mga hayop na yan. Alam kong hindi madali. Kasama ninyo ako. Para mapigilan ang pagpupulong ng malinis na mundo, kailangang maghubad ng bala. Ibagsak mo ako. Sandali, Kuya Shen. Bakit biglang nawala ang ingay ng bentilador? Sira ang pinto, nasaan ang pinto? Ngayon tayo ay